Sa isang madilim at nakakatakot na silid, umiiyak si EJ sa kanyang mga tuhod habang sinasabing hindi niya ito deserve dahil wala siyang ginawang mali. Biglang binaril ng misteryosong babae si EJ at itinapon sa labas ng eroplano, ngunit kahit butas ang kanyang noo, idinilat ni EJ ang kanyang mga mata. Nagsimula ang lahat 7 taon na ang nakakaraan. Si EJ ay patungo sa interview sa napaka-prestihiyosong kumpanya nang biglang may isang lalaki na tumakbo sa kalsada at nabundol ng kotse. Sinuri ni EJ ang lalaki, ngunit namatay ito habang nakahawak siya sa braso ni EJ, at siya'y lubhang nabigla. Nang maglaon sa interview, si EJ ay hindi pa nakabawi sa trauma kanina at hindi siya makasagot ng maayos, kaya hindi siya natanggap sa trabaho. Dahil nabigo siyang makakuha ng trabaho, nakagraduate si EJ na may malaking utang, kaya kinailangan niyang pumasok sa mababang sahod na trabaho tulad ng delivery guy at waiter. Hindi siya matutulungan ng kanyang pamilya dahil patay na ang kanyang ama at ang kanyang ina ay isang janitor at marami ng isinakripisyo para mabigyan siya ng magandang edukasyon. Hindi tumitigil si EJ sa pagpapadala ng mga resume sa iba't ibang kumpanya, ngunit paulit-ulit siyang nabigo na makakuha ng full-time na trabaho. Pagkatapos ng 7 taon ng pagtatrabaho sa part-time jobs, sa wakas ay muling nakakuha ng interview si EJ sa malaking kumpanya. Ang taga-interview na si Taeyu ay humanga sa resume, at si EJ ay umalis sa meeting na may mataas na pag-asa. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kaibigan, na nagsabi sa kanya na ang lahat ng perang ininvest nila sa deal ng isa pang kaibigan ay nawala dahil naglaho ang lalaki. Si EJ ay nagmamadaling pumunta sa apartment ng kaibigan at nagsimulang kumatok sa pinto, ngunit walang sumasagot. Dahil iyon lang ang kanyang ipon, nagalit si EJ at sinimulang hampasin ang pinto gamit ang fire extinguisher hanggang sa napaluhod siya sa sahig. Ilang sandali pa ay napunta siya sa istasyon ng pulisya para sa pagsira ng ari-arian, kaya hiniling ni EJ sa mga pulis na arestuhin ang kanyang kaibigan. Gayunpaman, wala silang magagawa dahil ang pag-invest sa negosyong nalugi ay hindi ilegal. Sa gabi, pinuntahan ni EJ ang kanyang kasintahan na si Jisoo, na lumabas sa kotse kasama ang isang lalaki na nagbigay sa kanya ng mga bulaklak. Nang wala na ang lalaki, nilapitan siya ni EJ, at naamoy agad nito na nakainom siya. Binanggit ni Jisoo na hindi nakakuha ng sapat na trabaho si EJ ngayong buwan at binigyan siya ng sabre, ngunit iniisip ni EJ na ito ay awa at napagtanto na siya ay nagiging pabigat. Sa pag-iisip na ang kanilang relasyon ay walang patutunguhan, nakipaghiwalay si EJ sa kanya. Ilang sandali pa ay pumunta si EJ sa kanyang apartment, para lamang matuklasan na pinalayas siya ng may-ari ng bahay at kinuha nito ang deposit para makabawi sa hindi nabayarang upa. Ang lahat ng mga gamit ni EJ ay naiwan sa labas sa ilalim ng ulan, kaya kinailangan niyang ilipat ang maraming bagay hanggat maaari upang maprotektahan ito. Nakalulungkot na walang gaanong silungan at pagdating ng umaga, maraming nawala at nasira sa kanyang mga gamit. Pagkatapos magpalipas ng gabing natutulog sa lupa, nakatanggap si EJ ng mensahe mula sa kumpanya na nagsabing bagsak siya sa interview. Pagkatapos magkaroon ng isa pang breakdown, nagpa siya si EJ na sumuko na at tinapos ang buhay sa gitna ng lungsod, hindi pinapansin ang tawag mula sa kanyang ina. Ang kadiliman ay tumagal ng ilang segundo at pagkatapos ay natuklasan ni EJ na siya ay nasa pribadong eroplano. Nang tingnan niya ang refleksyon, nabigla siya dahil nagbago ang kanyang mukha, at sa sandaling iyon ay napansin niya ang misteryosong babae na nakaupo sa malapit. May hawak siyang liham, ngunit mahiwagang sinunog ito bago tinanggal ang shades, na nagpapakita ng matingkad na pulang mata. Biglang dinala si EJ sa nakakatakot na lugar na may mataas na tore sa gitna ng pulang dagat at ang mga demonyo ay sumusubok na umakyat. Ibinunyag ng babae na siya si kamatayan at dinala niya siya rito para parusahan dahil sa ginawa niyang kasalanan sa kanya. Hinawakan siya nito sa leeg at itinapon sa gilid, kaya sinubukan siyang sunggaban ng mga halimaw habang siya ay nahuhulog. Maraming mga nilalang na naghihintay sa kanya sa tubig, ngunit nang siya ay bumagsak, nagising siya sa eroplano na may ibang mukha ulit. Nandoon din si kamatayan at ipinaliwanag niya na papatayin niya si EJ ng 12 beses bilang parusa. Ang kaluluwa niya ay papasok sa katawan ng 12 tao na nahaharap sa nalalapit na kamatayan, at siya ay mamamatay kahit saan man siya mapunta. Gayunpaman, kapag naiwasan niya ang kamatayan, papayagan siyang mabuhay sa katawan na iyon. Walang pakialam si EJ sa mga pagkamatay na iyon dahil gusto niyang wakasan ang lahat, ngunit pagkatapos mawala ni kamatayan, pumasok ang eroplano sa rumaragasang bagyo.
Dahil sa takot, nagsuot si EJ ng life jacket at ikinabit ang seatbelt habang ang flight attendant ay lumapit upang sabihin sa kanya na ito ay kaunting turbulence lamang. Pagkatapos ng ilang minutong pagyanig, ang eroplano ay naging normal at iniwan ng attendant si EJ. Nalilito pa rin, si EJ ay nagsimulang tumingin sa paligid at napagtanto na siya ay nasa katawan ng napakayamang tao. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang kumikinang na bato na nagpapaalam sa kanya ng mga detalye ng taong kinalalagyan niya. Ang lalaking ito ay ang CEO ng malaking kumpanyang pinag-applyan ni EJ at lumaki siya sa yaman. Si Taeyu ay ang kanyang nakatatandang kapatid at sila ay nagkukumpetensya sa lahat ng bagay mula noong sila ay mga bata pa, kasama na dito kung sino ang mamumuno sa kumpanya. Ang lahat ng kanyang pagsisikap ay nakatulong sa kanya upang makuha ang papuri ng kanyang ama at sa kalaunan ay napili siyang maging bagong CEO. Si EJ ay labis na nasisiyahan sa ganitong pamumuhay at nagpa siya na gusto niyang panatilihin ito, ngunit sa sandaling iyon ay sumabog ang isang makina. Ang eroplano ay nagsimulang bumagsak ng napakabilis at sinubukan ni EJ na umiwas sa lahat ng paparating na furniture bago bumalik sa kanyang upuan upang ikabit ang seatbelt. Sinubukan ng piloto na kontrolin ang eroplano ngunit walang nangyari at kumalat ang apoy na lumikha ng butas sa gilid ng eroplano na sumipsip sa piloto at sa flight attendant. Walang nagawa si EJ kundi panuurin ang pagsabog na nagliyab sa buong eroplano at nilamon siya ng apoy hanggang sa mamatay. Pagkatapos, nagising si EJ sa madilim na silid, na ngayon ay tigang na lupa na may nakakatakot na kumikinang na pinto at mesa para sa kamatayan. Sa mesang ito, binibilang ng orasan ang mga natitirang buhay ni EJ. Habang ang kamatayan ay naglalagay ng mga bala sa kanyang baril, ipinaliwanag niya ang ilang mga bagay. Ang mga kaluluwa mula sa mga katawan na iyon ay patay na, kaya hindi ninanakaw ni EJ ang kanilang buhay, binibigyan lamang niya ang mga katawan ng pangalawang pagkakataon. Kung mabibigo siyang mabuhay sa kanilang lahat, mapupunta siya sa impyerno, at nagpa siya si kamatayan na ipakita ito sa kanya. Hinawakan niya si EJ at dinala siya sa likod ng pinto, kung saan nakita niya ang hindi maipaliwanag na takot. Nang ilabas siya ni kamatayan, nagkaroon ng breakdown si EJ, na siyang nangyari sa simula ng palabas. Hindi niya naiintindihan kung ano ang ginawa niya upang mapunta sa impyerno, kaya sinabi ni kamatayan na nagkasala siya sa paghahanap sa kanya bago niya ito mahanap. Inihayag din niya na depende sa kanyang mga aksyon, kung mabubuhay siya sa isa sa 12 katawan, maaari niyang maiwasan ang pagpunta sa impyerno. Pagkatapos nito, nagpa siya si EJ na susubukan niyang mabuhay at binaril siya ni kamatayan upang ipadala siya sa pangalawang buhay. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nahuhulog mula sa eroplano sa bagong katawan na nakasuot ng sports jumpsuit ngunit walang parachute. Habang nagpapanik siya, nakita niya ang 3 pang lalaki na nahuhulog kasama niya at may dalang mga kamera. Hinawakan siya ng isang lalaki para tulungan siya at sa sandaling iyon, pumasok sa kanyang isipan ang kumikinang na bato. Ang katawan na ito ay kabilang sa isang adrenaline junkie na mahilig sa extreme sports at nakagawa ng maraming nakakabaliw na challenge, at nagkamit ng 4 na Guinness World Records. Ngayon ay gumagawa siya ng challenge kung saan kailangan niyang mag-dive ng walang parachute mula sa 1,000 milya sa itaas ng lupa upang mapunta sa safety net. Ang kaganapan ay ipinapalabas sa national television, at kapag napagtagumpayan niya ito, bibigyan siya ng kanyang sponsor ng 3 bilyong cash. Ang memorya ng sponsor ay nagpapakita ng isang lalaki na naglalaro ng lighter. Ang ideya sa ganon kalaking pera ay nagpataas ng pagnanais ni EJ na kumpletuhin ang challenge, kaya't itinulak niya ang helper palayo at nagsimulang bumagsak ng napakabilis. Nawala sa katawan ang orihinal na kaluluwa ngunit pinanatili ang mga kakayahan, kaya si EJ ay nakaramdam ng kumpiyansa at nasa sabik pa nga. Nang sa wakas ay nakarating siya sa kanyang destinasyon, hindi siya tumama sa net at bumagsak sa lupa, agad na namatay. Si EJ ay muling lumitaw sa madilim na silid, na nagsasabing hindi makatarungan na ituring siyang makasalanan dahil hindi niya sinaktan ang sinuman noong siya ay nagpakamatay. Tinawag siya ng kamatayan na makasarili dahil hindi niya alam na may mga tao siyang nasaktan at binaril siya para ipadala siya sa ikatlong buhay. Hindi nagtagal ay nagising siya sa katawan ng isang binatilyo sa paaralan at napansin ng isang kaklase na pinagtatawanan ang video ng pagkamatay ng parachute guy. Napagtanto ni EJ na ang lahat ng buhay na ito ay nabibilang sa parehong realidad. Naisip niyang hampasin siya para dito, ngunit sa sandaling iyon ang kumikinang na bato ay umabot sa kanyang isipan. Nawalan ng ama ang binatilyong ito sa edad na 5 taong gulang at pinalaki mag-isa ng kanyang ina, na nagsumikap upang mabayaran ang kanyang mga pangangailangan.
Gusto siyang ipagmalaki ng bata ngunit ayaw niyang pumasok sa paaralan dahil patuloy siyang binubuli ni Jin-sang at ng kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng karahasan, pagnanakaw, o mga hangal na kalokohan tulad ng pagbuhos sa kanya ng gatas habang nire-record siya. Gayunpaman, hindi niya ito sinabi sa kanyang ina upang hindi mag-alala. Sa kalaunan, naramdaman ng bata na parang naging impyerno ang paaralan at ang mga nagpapahirap sa kanya ay mga demonyo, kaya nagpa siya siyang magpakamatay. Napagtanto ni EJ na upang mabuhay ay kailangan lang niyang piliin na huwag tapusin ang sariling buhay. Sa sandaling iyon ay nilapitan siya ni Jin-sang at pinaalalahanan siyang dalhan siya ng gatas bago siya hinampas. Tumanggi si EJ na maging sunod-sunuran at hinabol siya para itumba siya gamit ang upuan. Sinubukan ng isa sa mga kaibigan ni Jing-san na pigilan siya, ngunit mabilis siyang pinasuko ni EJ bago itinulak si Jing-san sa bintana, at inutusan siya na humingi ng tawad. Biglang may nagpatumba kay EJ. Ito ay si Taesok, isang teenager na napakalakas at agad na tumalo sa kanya at binugbog siya. Pagkatapos ay hinawakan nila ng kaibigan niya si EJ para masuntok din siya ni Jin-sang habang natatakot ang mga kaklase. Sa sandaling iyon ay dumating ang guro kaya lahat ay pumunta sa kanilang upuan, ngunit pagkatapos ng klase, dinala ni Jing-san at ng kanyang mga barkada si EJ upang bugbugin muli. Sa kalaunan, naisip ni Taesok na ito ay sobra na at hiniling kay Jing-san na huminto, ngunit wala siyang pakialam at nagpatuloy siya. Gayunpaman, sa wakas ay huminto siya nang makita niyang nanunood sa kanila ang babaeng crush niya. Pagkatapos, pumunta si EJ sa bahay ng bata at napailing nang makita ang mga larawan at sulat ng ina ng bata, na nagpaalala sa kanya sa buhay niya noon. Ang kanyang ina ay nag-iiwan ng hapunan para sa kanya at papasok sa trabaho, na labis na nagpapapagod sa kanya, kaya minsan ay sinasamahan siya ni EJ upang tulungan siya bilang kapalit. Pag-uwi ng ina ng bata, napansin niyang mas maganda ang ugali ng kanyang anak, at halos umiyak si EJ nang maalala niyang muli ang kanyang ina. Kinabukasan, nilapitan ni EJ si Taesok sa banyo para tanungin siya kung bakit niya hinahayaang utos-utusan siya ni Jin-sang kung mas malakas siya. Ipinaliwanag ni Taesok na ang tunay na boss sa paaralan ay isang senior student na kinabibilangan ng gang ni Jin-sang. Kapag ginulo nila si Jin-sang, gagantihan sila ng mga mas nakatatandang bata. Nang maglaon sa oras ng tanghalian, sinaktan muli ni Jin-sang si EJ, kaya gumanti si EJ sa pamamagitan ng pagbuhos ng pansit ng mangkok sa ulo ni Jin-sang. Habang paalis si EJ, inutusan ni Jin-sang si Taesok na sundan siya, ngunit tumanggi si Taesok dahil gusto niyang kumain ng tanghalian. Sinabihan niya si Jin-sang na maghugas at nagtawanan ng lahat habang ang isang flashback ay nagpapakita na sinabi ni EJ kay Taesok na huwag makialam dahil mayroon siyang plano. Si Jin-sang na napahiya ay umalis upang humingi ng tulong sa mga seniors at ang gang ay agad na dumating sa silid-aralan na handang makipaglaban. Gayunpaman, nang makita ng pinuno na ang gustong ipabugbog ni Jin-sang ay mas maliit sa kanya, nagalit ang pinuno. Tinawag si Jin-sang na duwag dahil hindi niya kayang labanan ang isang maliit na bata. Ayaw niyang makasama ng gang niya ang mga duwag, kaya hinawakan niya si Jin-sang at sinabihan siyang huwag na ulit lalapit sa kanila. Tuwang-tuwa sa nangyari, inasar ni EJ si Jin-sang, at nang subukan ni Jin-sang na saktan siya, pinigilan siya ni Taesok. Ngayon wala nang sinuman sa paaralan ang natatakot kay Jin-sang, at habang nagmamadali siyang lumabas ng silid-aralan, natuklasan niya na ang babaeng crush niya ay girlfriend ng senior leader. Sa gabi, tumakbo si EJ at muntik nang mabundol ng truck, ngunit sa kabutihang palad ay huminto ang driver sa tamang oras. Dahil sa pagkagambala, hindi narinig ni EJ si Jin-sang na papalapit sa kanya mula sa kanyang likuran upang hampasin siya ng bato para itumba siya, pagkatapos ay pinagpatuloy niyang bugbugin siya hanggang sa mamatay. Muling lumitaw si EJ sa madilim na silid at sinigawan si kamatayan, dahilan para ihagis siya nito sa dingding bago tinapakan ang mukha nito at muling binaril. Para sa kanyang ika-4 na buhay, nagising si EJ sa katawan ng hostage na kasalukuyang ini-interrogate. Isang grupo ng mga mapanganib na lalaki ang nagtapon ng tubig sa kanyang mukha at tinanong siya kung saan niya itinago ang babae at ang pera. Nang hindi siya sumagot, nagbanta silang sasaksakin ang kanyang mata, kaya sinabi niyang magsasalita siya. Gayunpaman, hindi pa bumabalik ang mga alaala kaya nang humiling siya ng ilang sandali, pinagbantaan siya ng mga lalaki ng martilyo. Sa kabutihang palad, sa wakas ay lumitaw ang kumikinang na bato at nalaman ni EJ na ang katawan na ito ay kabilang sa criminal organization na may mga kliyente sa buong mundo.
Nagtatrabaho sila bilang mga tagapag-ayos, ibig sabihin ay nilulutas nila ang problema ng isang kliyente sa pamamagitan ng anumang paraan na kinakailangan, na maaaring kabilang ang pagpatay. Isang araw ay umibig siya sa kasintahan ng kanyang amo, at nang banggitin nito ang pagnanais na tumakas sa buhay na puno ng krimen at pang-aabuso, nag-alok siyang tumakas ng magkasama. Nagnakaw siya ng 10 bilyon mula sa kanyang amo at itinago ang mga ito sa ligtas na lugar, ngunit habang nasa daan siya upang makipagkita sa babae, nahuli siya ng kanyang mga katrabaho. Napagtanto na may kamanghamanghang kakayahan ng katawan na ito, sinimulan ni EJ na labanan ang lahat, gamit ang upuan bilang sandata hanggang sa masira ito. Nang iwasan niya ang paparating na kutsilyo, naging dahilan ito upang masaksak ng lalaki ang kasamahan nito, ngunit pagkatapos nito, patuloy siyang nakipaglaban. May mga sandata at kasangkapan sa dingding, kaya pinatay niya ang ilaw at kumuha ng flashlight para lumaban ng may kalamangan. Isang matinding labanan sa kadiliman ang naganap at isa-isa, pinatay ni EJ ang bawat ahente. Pagkatapos, naisip ni EJ na sa pamamagitan ng mga kakayahan ng katawan na ito, makakaligtas siya sa anumang bagay, kaya dapat niyang kunin ang pera at tumakas. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagnakaw ng motor upang makatakas, na nagpapakita na ang lahat ng ito ay nangyayari sa likod ng truck. Habang nagmamaneho si EJ sa lungsod, nalaman ng kanyang amo na nabigo ang mga tauhan niya at sinubaybayan ang lokasyon ni EJ sa pamamagitan ng kanyang cellphone. Pagkatapos, ang lokasyon na iyon ay ipinadala sa lahat ng mga hunter sa lugar, na nangangako ng malaking gantimpala kapag nahuli nila si EJ. Di nagtagal, nagsimula ang habulan sa tulay ng lungsod at pinaputukan ng mga ahente si EJ, na umiwas sa lahat at nagtago sa likod ng truck. Nang magawa niyang lumitaw sa likod ng sasakyan ng mga ahente, ginamit niya ang motor para disarmahan ang isang lalaki, pagkatapos ay nagsimula siyang magmaneho ng napakahusay. Ang isang hunter ay nagpaputok ngunit hindi siya tinamaan at sa halip ay tumama sa gulong ng kotse, na nagdulot ng banggaan. Ang truck na nakahuli sa kanya ay nagpakita din at sinubukang harangan ang tulay, ngunit ang mga kotse ay bumangga laban dito at nagdulot ng pagsabog na nilampasan lang ni EJ. Pagkatapos umalis sa tulay, maraming motor at sasakyan ng pulis ang nagsimulang humabol din sa kanya. Nang malapit na siyang makarating sa mapanganib na daan, binilisan ni EJ at naging sanhi ito ng pagbangga ng maraming sasakyan, na humarang sa daan ng mga pulis at ilang mga motor. Mayroon pa ring ilang motor na sumusunod sa kanya at mas maraming sasakyan ng kaaway ang humaharang sa mga kalye, kaya pumasok si EJ sa mall at binilisan ang pagmamaneho hanggang sa napunta siya sa gitna na napapalibutan ng mga kaaway. Sa sandaling iyon ay napansin niya ang isang elevator, kaya pumasok siya sa loob at isinara ang pinto bago pa siya mabangga ng isa pang motor. Pagdating niya sa bubong, tumalon siya ng malayo at nahulog sa isang party pool, kung saan huminto sa paggana ang kanyang telepono. Ngayon ay hindi na siya masusubaybayan ng kaaway. Pagkatapos ay umalis si EJ upang makipagkita sa babae sa pier. Agad niya itong niyakap at naramdaman ni EJ kung gaano siya kamahal ng lalaki. Sinabi sa kanya ni EJ kung nasaan ang pera upang sila ay magtungo doon, ngunit bigla na lamang siyang binaril nito, na nagpapakita na ito ang plano ng babae simula pa noon. Muli ay nagising si EJ sa madilim na silid, nakitang pinagtatawanan siya ni kamatayan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.